Bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa Meralco, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa gilas So, MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan po ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa nating matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lagi dito sa ating himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbis maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil, sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachet ginagawa pong wallets, coin purses or bags. Kaya sali na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin po ang MX3 3 o'clock habit. Dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps,
Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR Permit number 0057 Series of 2026. Mahalagang paalala po, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At syempre dahil po meron po tayong winner ngayon pong Friday. Ayan, congratulations po ha, ang ating winner for today. Nanalo po ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3 mula po sa Maynila. Congratulations kay Federico Liave. Federico Liave, congratulations, nanalo ka ng 1,000 pesos at syempre meron pa rin gift pack mula sa MX3. Oras po natin mga kaibigan, 9 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Kumusta po tayo? Ayan, ang init na, no? Ramdam na natin ang mainit na panahon. Ngayon pong TGIF, thank God it's Friday. Friday na, no? Imagine mo, bukas Sabado, huling araw na tayo sa buwan ng Pumefeb Ibig, no? Ang Pumefeb Ibig month, buwan ng February. At tayo po ay nasa buwan na ng Marso. Sabi nga natin, ingat-ingat po dahil papasok na tayo sa tag-init at pasok din yung mga paalala para sa Fire Prevention Month. Diba? At dahil nga po sa ating panahon ngayon, kumustahin nga natin mula po sa DOST Pag-asa. Kumusta ang ating magiging kalagayan ng panahon sa mga susunod na oras? Sir Benny Estareja, magandang hapon. Happy Friday. Hello po, Miss May. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang epekto ng mainit na easterly sa halos buong bansa. Ito po yung hangin galing po sa Pacific Ocean. May dali rin itong moisture sa ilang bahagi po dito sa Mindanao na siya maaaring magdulot ng mga pulupulong pag-ulan lamang po at mga localized thunderstorms. And then other areas dito sa Luzon and even some parts of Visayas po naman is fair weather conditions, maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. At kasabay niyan, dahil nga maliit ang tsansa ng ulan, magiging mainit at malinsangan, lalo na ngayong tanghali. For Metro Manila, expected po natin between 31 to 32 degrees yung ating maximum na air temperature. Pero hindi pa dyan kasama yung tinatawag natin na heat index, maring mas mataas pa po ito. And then other areas din po, posible pa rin umabot sa higit 30 degrees ang temperatura ngayong tanghali, even sa mga susunod po na araw sa pag-iral na patuloy na pag-iral ng Easter.
Yan muna latest mula dito sa Pero West Sir Africa. Benny, wala pa tayo, wala pa nga indikasyon ang ating tag-init ay pasok na. Opo, kasi ang nakikita natin, magkakaroon ng quick surge ng amihan Quick surge, today and tomorrow dito sa may extreme northern Luzon. Tapos pagtapit po ng middle of next week, meron ulit panibagong surge ng amihan sa northern Luzon. So hanggat present ang amihan, regardless kung gaano pa yan kalakas, hindi pa rin tayo agad-agad makakapag-declare ng pagtatapos ng tag-init. Ng taglamig. Okay, so baka may tip, anong estimate yung mga second week, ganyan? Or third week of March? Middle of March po ang on the average Middle even of in the March. past few years po. Ayan, so dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na kasi mainit na, Sir Benny. Pagka nasa labas ka, medyo, naku po, Wala ramdam na. Ilalagay. Ramdam Unti-unti na yung pag-iinit po ng panahon. Kaya mag-ingat, lalong-lalo na yung mga baba at taas ang blood pressure. Kasi medyo na-enjoy nila dahil nga, di ba, yung pag ulan-ulan, tapos ngayon lalabas-labas, ay medyo diretso yung init di ba? Ayan. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat po. Mga kaibigan, Sir Benny Soreha mula po sa DOST Pag-asa. O ingat-ingat ha, mga lolo't lola, mga nanay-tatay. Ay, mga nanay-tatay ko't lolo't lola ko O, di ba? Pagka po kami nagkikita niyan sa mga sa mga ganap natin talaga naman. Hi, so happy to see them, to see all of you. No, ating mga lolo't lola. Magandang hapon po. Mano muna sa mga lolo't lola. Nakikinig yung lola ko. Lola Amparo Paring Torrenueva. Lola, love you. Hindi ako nakakapagmano. Ang lapit ng Valenzuela Tatawa na naman yung lola ko nito. At syempre, ang aking tatay-tatayan, ang aking tatay, Boy Francisco. Tatay Boy, how are you? Musta ka na? Di ba? Ang aking mga nandyan lahat So, batiin na natin isa-isa. Ma'am Jet Mendoza, Ma'am Jet. Miss you. At ngayon mga kaibigan, okay na ba? Sige, makibalita nga tayo bago natin puntahan ang ating team operation tulong. Nako nga, mamaya, pasayin natin yung mga nagtatawag ng mga pasahero. Ala, tingnan mo nga, Asa, yung mga nagtatawag ba ng pasahero mo ay mga nasa lugar ba yan? Saan ba mga terminal yan? Mamaya puntahan natin ang Ermita, Manila. Pero, punta po muna tayo sa Canlaon City, dyan sa Negros Occidental. At makibalita tayo dahil marami yun naapektuhan ng pag-alburuto po ng Bulkang Canlaon Sabi natin pagka sa hapon pag ganyan sa ating programa Public Service Hour, tayo po yung mag-public service dun po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. At of course, dyan po sa area po ng Canlaon City sa Negros Occidental. Hingi tayo ng update dyan kasi kanina daw po kanina ba to? Oo. Ito yung kahapon. Okay. Moderately explosive eruption ang Bulkang Canlaon at yan po ay nangyari isang linggo daw pagkaraang maramdaman din po yung huling pag-alburuto ng Mount Canlaon. But anyway, standby lang bago natin puntahan ang Negros Occidental. Oras po natin 16 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milyones, NBC Milyones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 22 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito po sa ating programang Public Service Hour at punta po tayo ng Canlaon. No, malaman po natin, kumustahin natin yung ating mga kababayan na naapektuhan po ng ashfall. No, kumusta ba sila? O ano bang alert na ang ang paligid ng Bulkang Canlaon. Makausap po natin ang Public Information Office ng Canlaon City dyan po sa Negros Occidental. Ayan, kundi si magandang umaga. Miss Seth Bariga, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am May. Ayan, Sir Seth?
Ikaw po ito. Ayan, Sir Seth, magandang hapon. Oo, dito po sa Public Service Hour, no, dito po sa DZRH, kumustahin lang po namin na ang ating mga kababayang naapektuhan po ng ashfall. Tama po ba? Sa yung nangyari pong moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon kahapon? Yes po. For the updates naman po ng Canlaon City is situated in Negros Oriental po. And as for the volcanic activity yesterday, unfortunately sa Canlaon City po wala po tayong reported damage, casualties at no reports of ashfall incident po sa mga barangay namin because fortunately yung hangin po is papuntang southwest po yung wind direction. So yung wind direction po papunta po ng La Casillana, La Carlota at Bago City, which yung si La Casillana po yung mas grabe po ngayon sa yung sa ng ashfall po. Okay. So at least mabuti po ang Canlaon City ay hindi naman pala naapektuhan. So meaning doon po sa ashfall, yung mga area na nabanggit ninyo, yun ang siguro ay nangailangan ng agarang atensyon ng ating mga concerned agencies, government agencies. Yes po. Okay. So ngayon po so far wala anything ano po bang ano ba ang alert ngayon ng Canlaon? As of the moment po per PHIVOLC's latest advisory, we are in alert level 2 po, pero we have to be alert po at all times din. Oo. And then yung inyong danger zone ay ilang kilometro? For alert level 2 po, it's within the 4 kilometers danger zone po from the crater po. Okay. So ang Canlaon City ay may area kayo no nasakop nung alert nung 4 kilometers danger zone. Yes po, we have 2 barangays po na sakop ng 4 kilometers danger zone po. Parts po ng Barangay Masulog at parts po ng Barangay Pula po. Okay. So yung Barangay Masulog and Barangay Pula, tama po ba? Kumusta sila doon? Wala naman. So hindi nila naramdaman doon yung ashfall na katulad nung naapektuhan kasi yung 3 bayan. Yes, to the moment po kasi since December 9 eruption 2024 po, nalikas po namin yung mga mamamayan namin from the 4 to 6 kilometers expanded danger zone. However, when the PHIVOLC's have lower the alert level of Mount Canlaon to alert level 2 from alert level 3, yung sa mga residente na nakatira po sa mga residente na nakatira 6 kilometers danger zone po ay napauwi na. However, yung mga nasa alert yung nasa 4 kilometers danger zone po ay nasa evacuation center po sila ngayon since the December 9 eruption po. Okay. So yung 2 barangay, mga residente nyo doon ay nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon? Yes po. Kumusta naman yung ating mga evacuee doon po sa kanilang At the moment po, we have only few families in the evacuation center that we have to get the data as of the moment pa kasi we have families who opt to live in the relative, and there are also families who opt to relocate their homes already. So as of the moment, we still have few evacuees. Those evacuees po are living within the 4 kilometers danger zone. At yung mga evacuees na yun like sa area ninyo sa Canlaon City, meaning nananatili sila sa evacuation center pero mahigpit ba dun sa ipinaiiral na 4 kilometers danger zone or nakakabalik-balik sila sa kanilang mga bahay, lalong-lalo na yung merong mga may alaga na di ba? Or may mga pananim. May mga pananim po yung mga residente natin sa 4 kilometers danger zone po. Pero inaabisuhan po sila na they have to be extra careful and they have to be very vigilant on the alert status of the volcano po. But however, they are hindi na po sila bumabalik sa kanilang bahay at hindi po sila natutulog doon. They are just there to check on their plants po sa kanilang livelihood. Okay. So allowed naman sila, no? But then, sabi nga natin, lalo na ngayon at nag-aalburuto,
may ashfall, and then meron daw, tama ba na balitaan nyo rin yung matapang na amoy ng asupre, yung nalanghap ng mga residente po na apektado dyan sa inyo sa Negros? Yes po. For Canlaon City kasi yung wind talaga west po kahapon. So, as of back to normal lang po si Canlaon City, where lang po kaming na ita lang sulfuric na smell at ashfall po. Okay. Ayan, medyo nagbabago yung signal mo, Sir Seth. Ayan, Sir Seth. Ayan, okay. Medyo maayos. Yeah. Again, so yun pong nabanggit ninyo so far sa area po. Go ahead. Na hindi lang po namin naintindihan. Okay. Mukhang sandali. Sorry po. As of the Sir Seth, saglit. Sir Seth, saglit lang po. Ayan, medyo yung signal po ninyo, konting pihit lang. Grabe yung kanyang signal. Okay, balikan natin. Sir Seth Bariga. Sir Seth? Ano po? Ayan. Uy, ang lalabo ng signal. Okay. Pwede bang pa-re-establish nga yung signal? Ay, again, Sir Seth? How about that po? Ay, teka po. Sandali. Isa na lang, sir. Isa na lang. Medyo wala eh. Okay, again. Go ahead po. Go ahead. Para-establish yung signal at lumalabo yung kanyang signal. So anyway, meaning ang Canlaon City ay hindi gaanong naapektuhan or hindi affected doon po sa pag-aalburuto kahapon ng Bulkang Canlaon, kung saan nakaranas ng ashfall, and then yung sinasabing matapang daw na smell nung asupre. Yung mga residente po sa mga bayan na apektado po nitong sabi nga natin ay pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. So ayusin lang natin yung signal at later ang mga apektado is yung La Castellana. Okay, balikan natin Sir Seth Bariga, ang PIO po Canlaon City. Diyan po sa Negros Oriental. Sir Seth? Yes po. Ayan, okay. Malinaw na. Okay. Again, go ahead. Kumusta po doon yung mga lalong-lalo na yung mga sabi nyo hindi naman gaano naapektuhan ang Canlaon City, but then yung mga nasa evacuation center? Yung sa evacuation center namin po pala okay naman po din sila kasi na-evacuate na po sila during the time na pumutok yung bulkan kahapon, because they have their window time po kay window time at kailangan at 5 or 4 p.m. ng hapon kailangan na po silang bumalik na po sa evacuation center. Okay. So at least nagagawa pa nila yun, But then sabi nga dun sa pinakahuling activity ng Canlaon, might be baka hindi sila pwedeng bumalik dahil dun sa pagbubuga ng ashfall. Ano pong balita? Ano pong mga lugar yung binabanggit nyo kanina? La Castellana, Kabangkalan? Tama po ba? La Castellana, La Carlota at Bago. La Carlota and Bago City. So sila yung most affected dun sa moderate explosive eruption. Yes po. Kumusta naman sila doon? Ano pong pangangailangan? Okay naman na siguro, no? As of the moment po, yung sa makikita namin sa social media, yung talagang affected as of the moment talaga is yung La Castellana po. But I cannot speak on their behalf naman din po kung anong pangangailangan nila po. We'll try to call doon, sir. So, Sir Seth, para doon sa mga nasasakupan ninyo, wala naman naapektuhan, sa pag-alburto. Pero kumusta naman? Anong sabi ng inyo pong FIVOX dyan sa area ng Canlaon? Kumusta yung... As of the moment po, honestly, we are just connected with FIVOX through Viber po. So we're just relying po sa kanilang mga official bulletins and announcement through Facebook or other social media platforms at sa Viber chat po na kasali po kami. Okay. So ngayon, yung total lang ng evacuees na meron kayo from La Castellana City, gaano karami? Ilang families yan, Sir Seth? For La Castellana po, wala po kaming numbers for yung La sa inyo, po. Sa Canlaon? Sa amin po, we have to verify pa po for the exact number. But as of the moment, we have siguro more or less 20 families po. Okay. Maraming salamat, Sir Seth. Ingat po lagi. Thank you po. Maraming salamat, Seth Bariga, ang Public Information Office po ng Canlaon City. Yan po sa Negros Oriental.
Oras po natin 32 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa anak. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 41 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour. Ayan, alamin natin kung sino yung ating mga pasasayahin at bibigyan ng mga munting regalo ngayong hapong ito ng Friday. Sa It's Friday, Team Operation Tulong. Live mula dyan sa may San Marcelino, Ermita, Manila. Sina Isa Gabriel. Isa, magandang hapon. Isa, good afternoon. Kayo, sir. May paparking dito, Miss May, saglit lang. Alala. Nako, umikot na natin sa kabila. Umikot. Ayaw kang lapitan. Nagpapaparking ka na rin pala. Hindi tutuloy ngayon. Oo. Sa Manila, hindi para mag-ticket, Miss May, ngayong hapon. Para mag-ano? Hindi para mag-budget sa ating mga striker na parking attendant. Akala ko nakakuha ka ng magpa-park Barker ka na pa, hindi ka na pala para sa parking ngayon, nagba-barker ka na rin. Yes, Miss May, kasi minsan kapag nasa opisina tayo, parang gusto natin ng konting thrill sa buhay. Kaya eto, kanina kasama ko si Ate Josephine, yung isa sa ating mga natulungan, at ngayong hapon naman, sinama niya tayo dito sa kanyang trabaho para kahit paano ay nakita yung sitwasyon ng ating mga
striker dito nga sa paligid ng Ermita, Maynila. Kaya, Kung nakikita nyo, Miss Nino, itong hilera na ito, kaya puro motor. At ito yung pinaparadahan ng mga kababayan natin kapag puno na, ganyan, sa area. At yung mga makakasama natin ngayon, sila Kuya Mark, nandun pa sa may area. Tara, puntahan natin. Puntahan natin at nag-a-assist pa sila ngayon ng kanilang mga, diba, ito ang tinatawag na live coverage, Miss May. Oo, yan ang ating, sige, diba? Akala ko nga nakikipag... Ito ang natin sa Operation Tulong. Lagi tayong on the go. Oo, laging on the go. Sige, maghanap ka ngayon doon sa mga, sa mga kapwa mo nagtatawag ng pasahero. Tama ba? Nagtatawag o nagtatawag na magpa-parking? Eto, Miss May, sa kasalukuyan, itong isa nating kasamahan ay nag-a-assist ng ating kapaparada lamang kanina. Ayan, si Kuya. Ayan, nag-a-assist muna. Dito, padaanin muna natin at may customer tayo na magpaparada dito. Sige nga, subukan mo nga magpaparada. Tingnan ko nga kung paano ka magpa-atras at magpasulong ng motorsiklo. Yan, na-assist na ni Kuya Ruben ang ating isa sa mga kababayan na nag-park ngayong hapon. Pwede ba natin silang makausap? Kuya, good afternoon po. Pwede namin kayong makausap. Lagi ba kayo nagpa-park dito, Kuya? Lagi din. Saan po ang tungo nyo ngayon? SM. Mukhang magpapalamig, Miss May, dahil medyo malinsangan ngayon dito sa ating area dito sa Ermita, Manila. At ngayong hapon, Miss May, kasama natin ang isa sa mga masisipag na parking attendant dito, si Kuya Ruben Rubis. Ayan. Kuya Ruben, kaway-kaway, kasama natin si Miss May ngayong hapon. Magandang hapon kay Ruben. Opo, kamusta na po kayo? Oo, okay naman dito. Hindi mainit. Diyan sa inyo, mainit na ba? Ramdam na ba? Gusto namin sa Maynila po, ma'am. Oo, malakas ba ngayon? Malakas ang parking? Okay naman po. Dumadaloy ng mga parking po, ma'am. Mga motor po, ma'am. Mga motor. Oo, pagka ganyan, magkano bayad? First, yan? Ilang oras? Average po, ma'am. 20 po. Maghapon na po yan, ma'am. Maghapon na. Oo, tapos? Bumalik, under. Tapos po ako, mga pamilya. Kuya, pwede po kayo bumalik. Okay po, wala na pong bayad po, ma'am. Oo, talaga? Oo, paano pagka girlfriend mo nag-parking? Libre na? Okay lang po, ma'am. Wala namang problema. Basta pakilala nyo lang sa akin, ma'am. Libre na. Libre lang po, ma'am. Oo, tanong natin kay Asa kung sinong girlfriend mo. Oo. Pero kuya, kumusta naman sa area? Hindi naman yan nakakasagabal? Kasi hanggang saan ba yung dami ng motor dapat? Ilang motor ang dapat maiparking dyan? Oo, kung halimbawa dikit-dikit na. Puno po yan. Isang hilera lang po yan, ma'am. Isang hilera. So, ilang motor yung nagpa-park dyan? Nakaka-park pa? Sa amin, under lang namin yan. Sa akin, sa slots ko, mga 36 po. Wow, 36 na motor, ha? Tapos, may ticket yan para magbayad sila ng parking fee. Opo, ma'am. Wala namang problema po yan. Basta may ticket po yan, ma'am. Okay. Tapos, pumapasok sa City of Manila. Opo. Dinadala po talaga sa Maynila po yan, ma'am. Ayun. Sa mga remit po namin, para kay Yorme, dinadala po yan. Sa City Hall of Maynila po. So, ibig sabihin, pag halimbawa sa buong araw, anong oras nagsisimula, anong oras natatapos? Opo, maghapon po kami. Nagre-repeat po kami, mga alas 4 po, ma'am. Alas 4. So pagka halimbawa wala na, gabi na, libre ng pumarking o may bayad pa rin? Opo, meron pa po talaga po, ma'am. Meron po magpa-parking po. Kahit sa gabi, kahit umaga, hapon, meron pa po. Talaga? Ibig sabihin, walang rush hour, ha? 24/7. Wala po. Basta 20 flat rate na po maghapon. Basta wala na kaming okay na po sa amin niya, mas. Basta flat rate. So alam nyo naman ano yung linya ng nakakasagabal na sa traffic. Dapat hindi Pagka two-way, pinakaklam ko, mga under control. Basta may nakabaranda sa gitna,
pinapatowing po namin. So ibig sabihin, hindi nagpaalam sa inyo yon, bumalandra na lang. Opo. Aba, oo nga no. So ngayon, paano shifting ninyo dyan? 24/7 din o meron kayong may mga ibang... Wala po, maghapon po kami, ma'am. Maghapon po kami, hanggang gabi po, ma'am. Hanggang gabi, aba. So hindi na kayo nakakauwi niyan, lalo na ngayon magtataginit. Anong paghahanda ginagawa niyo? Mahirap pagkataginit. Diba? Trabaho tayo. Basta magtrabaho lang tayo, matyaga, ateso lang tayo. Aba, talaga naman. Ilan taon kayo sir dyan sa trabaho ninyo? Sa parking attendant po kami, panahon po, 2022 po ako. Dito po ako. Naumpisa po, natayo lang ni Isko Moreno, Dumugoso po. Ayan, oo. So, Ilan apat na taon na rin, Miss May. Opo. Oo, ilan silang lahat? Ilan silang lahat nagmaman nung area? Ilan silang lahat? Anong tawag sa trabaho nila? Ano daw pong tawag sa trabaho ninyo? Parking attendant po. Striker, sir. Hindi po, hindi ako striker. Ano po ba yung pinagkaiba ng parking attendant sa striker, sir? Hindi ko sure, basta kami, parking attendant. Iba striker po. Ayan. Ayun, Miss May, meron din tayong may iba pang kasama dito. Ayan, may pinapakitang picture dito si Kuya, eto, Miss May. Picture. Kung saan, Google Maps pa to, Miss May, no? Oo. Kita yung dito sa may Google Maps, year 2022 pa. Talagang meron pang resibo si Kuya Ruben. Oo, Kuya Ruben, maya-maya turuan mo po si Aiza ha kung paano magpa-parking ha. Kasi magpa-parking na daw yan dyan, kasama mo. Tuturuan ko magpa-parking. Wala tayong... Kukuhanin mo ako, Kuya. Re-request mo na ako. Yun yung sinasabi ni Miss May. Pwede naman po kung gusto nyo mag-parking attendant. Pero bilang parking attendant, kasama kayo dun sa mga napapasweldo ng City Hall, Kuya Ruben? Wala po. Kami, sa parking attendant namin, porsyento lang po kami. Pagka nakakota po kami, sobra sa amin po, ma'am. Magkano kota? Depende po sa kota namin, magkano kinokota namin. Basta ito lang bibigay namin sa ating leader po. Pagka sinabing, kota na kami, ilang sasakyan yon? Opo, ito lang talaga binibigay po namin. Hindi, ilang sasakyan? Pag sinabi ninyong nakakota na kayo, ilang sasakyan ang nakapark dapat? Sa mga motor, depende po. Depende po sa umaagos ang motor po, ma'am. Oo, halimbawa, 100, ganun ba yon? Opo, 500, 700, 800, 1,000, ma'am. Oo, talaga. Pero ikaw, meron ka ng misis, meron kang mga anak. Hindi naman po ako, ma'am. Makakauwi po ako. Oo, may pamilya ka, may mga anak. Wala po ako anak. Binata po ako, ma'am. Binata ka. Sige. Opo. Katatapos lang ng Valentine's Day, binata ka agad. Okay lang po, ma'am. Basta tayo. Dito lang po tayo, ma'am. Ngayong hapon, pasasayahin namin kayo. Nasaan yung iba mo mga kasama? Ayun, Miss May, ayun, punta tayo dun ulit, Kuya, sa gawe. Kung mabilis lang. Ngayong hapon, ang DZRH Operation Tulong. Okay lang ba sa inyo, Kuya? Ayan, tara. Sige dito nga. Tayo, Miss May, at nag-aabang yung iba nating nakakasama papunta na rin. Dahil yung mga tropa natin dito, Miss May, na mga parking attendant o striker din, no, ay nag-a-assist pa ng ibang mga kababayan natin na nakamotor at naghahanap din ng mga parkingan. Okay. At Miss May, alam mo ba, isa pa sa mga fun facts dito, etong trabaho na to talaga ay bagamat mahirap, no? Mahirap na trabaho. Sa parking attendant po, ma'am. Bakit mahirap po? Hirap talaga, mainit ang panahon. Lahat tayo, hindi natin masasabi sa panahon natin. Mainit. Nagdadagalak ko kayo ng trabaho po, ma'am. Yan, okay. Oo, dahil lalo na magtataginit na. So, ibigay mo na, Aiza, yung ating mga pamigay. Saan mo tinago? Yung iyong sorpresa. Ayun na, ang sorpresa. Regalo ngayong araw para sa mga kasamahan pa ni Kuya Ruben. Wow! Ayan, Kuya Ruben. Sa inyo, ma'am. Maraming po salamat po, ma'am. DZRH Operation po. Oo, sa DZRH. Okay, nasaan pa yung iba, Aiza, para sabay-sabay nang ibigay? Nandun, ma'am, sa kabilang area yung mga kasamahan natin. Ayan, ate. Para maihatid natin itong
groceries nila. Okay. Kaway-kaway Ate Josephine. Ito kasama natin sila, Ate Josephine, Miss May, ang isa sa mga tao na kasama natin para makapaghatid din ng tulong sa mga kapwa natin parking attendant. Tara po. Okay. Sige. Alam mo, Miss May, ang challenging dito habang nandito tayo kanina sa area, talagang mainit, Miss May. Oo naman. Mainit. Yun ang kakaharapin nila. Ayan, okay. So, meron kang app. Kapag nakita mo, hindi lang basta-basta pa-part yung ginagawa nila na mag-a-assist. Ganon, nagtuturo-turo. Kasi minsan sila pa mismo yung nagmamaniobra para maayos sila na maiparada yung mga motor na dala-dala ng mga kababayan natin. Na mali ang pagkakaparking. Tama ba? Sila nag-aayos. Okay. So, pamigay mo na yan bago tayo maubusan ng oras sa isa. Nasaan ang dalawang iba pa? Ayan, para sama-sama sila. Mapasaya natin, makadagdag. Oo, siya ay libreng groceries. Mga ladies. Ayun, ito po si Tita. Tita, ito po. Bigay ng DZRH Operation Tulong. Ano masasabi nyo? Salamat po sa DZRH. Ayan, okay. Thank you. Mag-iingat kayo ha. Inom ng maraming tubig ha. Opo. Inom ng maraming tubig, mga ate. Oo, mag-iiba na ang ating weather. Okay, sabay-sabay nga isa. Nasa na sila? Isang bagsak dyan. Ayan, okay. Kita po natin ang ating mga natanggap. Ayan, okay. Yan ay munting. Ayan. Munting regalo. Okay, Isa. Maraming salamat at ingat kayo lagi ha. Dapat lagi kayong malusog. At lagi uminom ng tubig. And dito muna kami at tatanggap pa tayo naman. May motor naman na parating dito sa area natin. Kaya mag-assist muna kami. Dito pa rin. Mula sa Malate, Manila. Ermita, Manila. Ito pa rin si Isa Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, magtatawag na magpa-parking si Isa. Maraming salamat sa ating mga parking attendant dyan sa Ermita, Manila. Thank you, Isa Gabriel. At syempre kasama ang ating team, nandyan si Mike Lumaban. Babalik po tayo, sandali lamang oras natin. 5 minuto na lang at 4:00 na po ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused,
It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Oras po natin, ganap ng alas 4 ng hapon. Puntahan na muna natin ating Malacash promo kasamang MX3. Naririyan sa Barangay NBBN Navotas City, CR27 Noche Kakas. Noche, meron na ba tayong winner? Meron na bang natsyempuhan? Yes, may live po tayo ngayon dito sa may Barangay NBBN sa lungsod ng Navotas. Alam mo, kilala ang DCRH dito dahil dito tayo galing na mismo, no? Yung ating stasyon dito sa lungsod ng Navotas. Pero mabilis lang, ate, kumusta? Kailan pa pangalan nila? Grayson po. Yan, matagal na po ba kayong nakikinig ng DCRH? Opo, follower po ako. Yun, at sino-sino yung anchor na kilala mo? Favorite ko po siya, Dos for Dos. Dos for Dos, bakit? Katunying. Yan, si May, ayaw mo. Si May binuhat. Si Mami. Kilala ka din nito, Miss May, okay? Ano po? Dahil hindi na kami magpaligoy-ligoy pa, bibigyan ka na kagad namin ng ang merienda. Ayan. Dahil love na love mo ang DCRH, siyempre love na love din namin kayo. Meron ka lang MX3 package. Yan. At hindi lang yan, ha? Dahil tag-ulan ngayon. Siyempre din tag-ulan ngayon. Tag-init ngayon. Bibigyan ka pa namin ng payong. Yan. Sagad na namin dahil siyempre, yan yung ating endorser ng DCRH. T-shirt, ayan. DCRH t-shirt. Ayan. Masasabi mo sa DCRH? Salamat po, DCRH. Salamat po. God bless po. Sama mo naman ako sa merienda mo. Ha? Sige, sir. Okay, yan ating winner ngayon, Miss May, ngayong hapon. Dito sa... Ayan, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa DCRH sa Malacash promo kasama ang MX3 dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Yes. Ako naman si RH27, nagtikakas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan.
Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Mga kaibigan, maraming salamat. R27 Noche Kakas. Meron tayong panawagan. Si Ate Josephine Francisco, kausapin lang natin. Mabilis lang. Ate Josephine, magandang hapon. Magandang hapon po, Oo. sir. Ate Josephine, si Mayto, no? Nawawala si Kuya Benjoy Velarde. Kaano-ano mo si Kuya Benjoy? Live-in partner ko po. Oo. Paano siya nawala at kailan? Nung January 12 po, nitong 2026 din po, galing po kasi kami sa ospital. Na-hospital po siya nung January 12, around 10 a.m. po siya dinala sa San Juan de Dios, Pasay, sa ospital po. Oo. Tapos nung na-discharge din po kami ng araw na din po yun, hapon. Tapos nung pag-uwi namin dito sa Baclaran, sa El Gabriel, kasi dito kami tumuloy, yung pinakain ko siya, binihisan, kasi nga galing kami sa ospital. Tapos nag-usap kami na siguro mga around magsi-6 na silipin ko dun sa trabaho namin. Tapos yung okay na, sabi ko, sige, pupunta muna ako saglit. Tapos hindi ko alam, nung na-check namin yung CCTV ng kapitbahay namin, 7:38 po ng gabi, nakalabas na po siya ng gate. Yun na po yung huling nakita po na lumabas siya. May sakit ba siya? So, yung sabi naman po ng doktor, kasi meron po sana kaming follow-up check-up sa kanya. Kaso nga hindi na po siya nadala kasi nung January 12 po, ng gabi. Ano yung follow-up check-up niya? Anong sakit? Wala. Isa-follow up pa lang namin kasi yung sinitis ka naman siya, ang sabi naman po, wala naman, overpating So, ibig sabihin, bigla na lang siyang umalis, na hindi nagsabi sa'yo. Pero before pa kasi po yun, yung nilagnat siya na, nung napacheck up ko din siya sa Protasio Health, anong nilagnat siya, yung parang ang bilis niya pong makalimot, na kahit hawak-hawak niya po yung isang bagay, hinahanap niya po sa akin. Pero bata pa siya, ilang taon siya? 34 pa lang po. May anak na kayo? Opo, 3 years old po siya. Nagkakasakit nga po, kakahanap sa papa niya. So ito'y na-inform mo na sa mga kapulisan natin? Opo. O sige, manawagan ka Ate Josephine, go ahead. At ito'y nakasuot ng black t-shirt and striped shorts, At ang tangkad niya 5'9", Benjoy Velarde. Go ahead, manawagan ka. Opo. Sa mga maaaring may impormasyon. Sa mga tao po na maaaring nakakita po sa aking live-in partner, nakikiusap po sana ako sa inyo na kung maaari po sana, tulungan niyo po ako mabilis yung ibalik po sa amin kasi lagpas 1 buwan na po nang nawala siya. Hindi ko po alam kung kumakain siya ng maayos, natutulog siya ng maayos kasi hindi siya sanay lumabas. Hindi siya sanay lumabas ng bahay ng mag-isa. Kung lumalabas man siya, kasama niya lagi ako at yung anak namin. Kaya nakikiusap ako sa publiko, sa lahat na tulungan niyo po ako, mabilis po siyang mahanap, ay balik po sa amin na pamilya niya. At kung meron man sa mga sandaling ito na nakakakup sa kanya, pakiusap po, pakikontak naman po kami. Kasi ang hirap-hirap po talaga. Ang hirap-hirap na hindi namin alam kung anong kalagayan meron siya ngayon. Anong number pwede kang tawagan para makapagbigay ng impormasyon yung maaaring nakakita or maaaring kumukupkup sa kanya, Ate Josephine? Maaari niyo ba akong kontakin sa 0948-578-2698 at saka sa
0961-059-1309 or sa messenger ko po na Josephine. Josephine, ano? O yan, Josephine is Josephine. Yan yung pangalan mo sa messenger, no? Opo, hiwa-hiwalay po siya. Jo, Tia, tsaka Pin po. Ayan. So baka meron silang impormasyon. Okay, anyway, Ate Josephine, uulitin natin ha itong mga panawagan mo na ito ha. And update mo kami kung magkaroon ka ng mga impormasyon, ano? Okay? Opo. Okay. Halinawa Thank you makita. so much po. Walang anuman. Haliwan nawa makita natin si Kuya Benjoy Velarde, January 12 po, ano? At siya po yung taga dyan sa 1450 El Gabriel, Baclaran. Huling nakita daw po dyan. Nakakulay black na t-shirt, striped shorts, at ang taas po 5'9", ano? Nakakalimot daw po, tulungan po natin, ano, makabalik sa kanyang pamilya. Mga kaibigan, susunod na po Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Maraming salamat Don Carlos Bagtas. Ayan, of course, maraming salamat kay Ellen Jacinto at sa ating mga technician. Ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Have a nice and safe weekend, everyone. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa